Itago mo na lang po ako sa pangalang Daniela. Ayoko po kasing malaman ng kapatid ko ang tungkol sa gagawin kong pagbabahaging ito. Dahil sigurado akong hindi niya magugustuhan at yak na ito po'y magagalit. Hindi po kasi maganda yung naranasan namin. At hanggang ngayon ay hindi pa rin namin ito nakakalimutan. Na kahit ilang taon na rin ang nakalipas mula nang ito ay mangyari, ay sariwang sariwa pa rin sa aming mga alaala ang lahat. Dahil na rin sa bigat at lubha ng aming mga pinagdaanan, na napaisip talaga ako kung bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo ay sa pamilya pa namin ito nangyari. Pero alam ko rin na wala naman pong ibang dapat nasisihin kundi ang papa namin. Hayaan niyo pong simulan ko itong istorya ng buhay namin nung ako po ay 14 anyos pa lamang. Maaluan po ang buhay namin noon. Maganda ang trabaho ni papa at mama. Dalawa lang kaming magkapatid. At masasabi kong higit pa sa sapat ang sinisweldo nila. Pero nag-umpisang magbago ang lahat nang biglang magkasakit ang papa namin. Bigla na lang itong inatake. At sa kagustuhan ni mama na maisalba ang buhay ni papa, ay napilitan siyang dalhin ito sa mamahaling ospital. Dahil po dito ay naubos po yung lahat ng savings namin. Naging malungkot yung buhay namin. At mula nang dumating sa bahay namin si papa, ay lagi na lang itong tulala at hindi kumikibo. Lalo pa siyang nalungkot at sumama ang loob nang wala man lang dumalaw sa kanya na kaibigan o kaya'y kamag-anak. Hindi katulad noong mga panahong malakas pa siya at kumikita ng malaki. Kabi-kabila ang mga tao nagyayaya sa kanila ni mama. Andyan yung kinukuha sila sa mga binyag at kasalan. Pero nang mangyari na iyon kay papa, ay wala na ni isa pang nakaalala sa kanya. Kaya natatandaan ko nung mga panahong iyon na lagi na lang nagkukulong si papa sa kanyang kwarto. Bumagsak ang kabuhayan namin dahil sa mga gamot pa lamang ni papa ay kulang na kulang pa yung sinasahod ni mama. Kaya nga pati yung pag-aaral naming magkapatid ay lubang naapektuhan. Mula sa pribadong paaralan ay inilipat kami ng kapatid ko sa pampubliko. Pero baliwala naman sa amin yon, dahil naiintindihan naman namin ang sitwasyon. Malaki ang naging pagbabago sa buhay namin. Malaki talaga ang ginawa naming pag-a-adjust. Pero hindi namin akalaing nag-uumpisa pa lang pala yung kalbaryo namin. At mayroon pang naghihintay na mas malala. Halos 2 taon na naging ganon ang buhay namin. Puro pagtitiis at walang kabuhay-buhay sa loob ng pamamahay namin. Wala ring araw na hindi ko hiniling na sana'y manumbalik na sa dati ang pamumuhay namin. Hanggang sa sumapit na yung araw ng pagtatapos ko sa high school. Nagulat ako nung araw na iyon dahil nakita kong dumalong bigla si papa. Andun silang tatlo at may sorpresa pa siya sa akin.
sapatos sa trilo ng isang kilalang brand noong mga panahong iyon. Kaya nagtaka ako kung saan siya kumuha ng pera para ipangbili ng mga iyon. Nang kausapin ko at tanungin si mama, ay hindi rin daw niya alam. At napansin namin na bumalik na ang kanyang sigla. At makalipas lang ang ilang araw, ay nabalitaan na lang namin na may inuupahan na itong opisina. Nagtayo si Papa ng negosyo. Unti-unting bumalik ang dating uri ng aming pamumuhay. At pinahinto na niya sa pagtatrabaho si Mama. Naging matagumpay yung negosyo ni Papa. Pero habang tumatagal, ay lalo namang dumadalang na makita namin siya sa bahay. Hanggang sa umaabot na sa puntong lumilipas ang isang buwan na hindi niya kami inuuwian. At kapag kinakausap namin siya, ay yung kanyang negosyo ang lagi niyang idinadahilan. Pero madalas ko noong nakikitang umiiyak si Mama. Alam kong may nararamdaman na si Mamang kakaiba. Pero ayaw lang niyang sabihin sa amin ng kapatid ko. Hanggang sa ako na mismo ang nakahuli kay Papa. Kitang-kita ng dalawang mata ko na magkasama sila ng babae niya. Nang minsan magkayayaan kami sa mall ng mga kaibigan ko, matinding galit kaagad ang aking naramdaman. Kasabay nga ng panunumbalik ng karangyaan namin ay yung pagkalulong naman ni Papa sa babae niya. Nagkaroon siya ng kinakasama. At hindi ito galing sa basta-basta lang na pamilya. Kung kaya hindi rin magawa ni Mama na sugurin ito o kaya magreklamo. Dahil maimpluwensya yung pamilya ng babae. Kaya parang nakatali ang kanyang mga kamay. Dahil doon, ay tinanggap na lang ni Mama yung masaklap na nangyari sa kanilang relasyon ni Papa. Ang mahalaga na lang daw para sa kanya ay magkasama kaming tatlo. Pero kahit anong gawin ni Mama, ay hindi niya pa rin maitago sa amin ng kapatid ko yung saloobin niya. Ramdam namin ng kapatid ko yung matindi niyang kalungkutan. At nagulat na lang kami isang araw nang malaman namin yung balita. Nasa paar lang kami pareho ng kapatid ko noon. Wala na raw yung mama namin. Nahulog daw ito sa terrace. Ang sabi ng iba, tumalon at nagpakamatay. Sabi naman sa investigasyon, ay aksidente at walang foul play. Mahal na mahal kami ni Mama. Kaya hindi ako naniniwala na nagpakamatay ito. Alam kong malungkot siya, pero hindi sapat yon para gawin ang ganung bagay at iwan kaming magkapatid. Ang saklap ng nangyari kay Mama. Wala talaga kahit sa hinuha ko na mangyayari ang ganun sa kanya. Kaya hindi na namin pinabuksan yung ataol niya. Ibinurol namin siya na nakasara lang ang kanyang kabaong. Hindi namin matanggap ng kapatid ko yung nangyari. Pero natatandaan kong bago mangyari yung trahedya na yun, ay laging binabangungot si Mama. Madalas akong napapatakbo sa kanilang silid. Dahil naririnig ko yung malakas na pag-ungol nito, na kung minsan naman ay sumisigaw pa talaga siya. At kapag hawak ko na yung kanyang mga kamay, ay nararamdaman ko talaga na nanginginig siya. At nababakas ko sa kanyang muka yung matinding takot. Na kahit naroon na ako sa kanilang silid at katabi niya,
ay napapansin kong iginagala niya yung kanyang mga mata sa loob ng kanilang kwarto. Na para bang mayroon siyang ibang nakikita at kinakatakutan. At makaraan lang ang halos 2 linggo ay nangyari na nga yung aksidente. Kaya kahit hindi nagkukulang si Papa sa pagsuporta sa aming magkapatid, ay lalo namang naging mas malungkot yung buhay namin dahil sa pagkawala ni Mama. Mabilis na lumipas ang mga taon. Halos hindi na umuwi sa bahay si Papa. Nagsama na talaga sila ng tuluyan ng babae niya at may 2 na rin silang anak. Kaya wala na rin kaming natanggap na suporta mula sa kanya. Buti na nga lang at nakatapos na rin ako sa kolehiyo at kasalukuyan na rin noong nagtatrabaho. Kaya ako na ang sumuporta sa pag-aaral ng kapatid ko. Hanggang sa napalitaan na lang namin na muling nagkasakit si Papa at malupa. Nang dalawin namin ito sa ospital, ay nagulat talaga kami ng kapatid ko. Dahil ibang-iba yung dumapong sakit sa kanya. Sabi ng doktor, bunga daw iyon ng sakit niya na diabetes. Kaya nagkaroon siya ng mga malalaking sugat at nangingitim na mga daliri sa kamay at paa. Pero sabi naman ng kapatid ko, iba ang kanyang nararamdaman. Dahil nakakita na siya ng ganon. Nang minsang bisitahin nila ang kanilang kaklase dahil hindi na nakakapasok. At lumalabas na ito ay kinulam. Pero sino naman ang kumulam kay Papa? Tanong ko sa aking isipan. At kasabay ng pagkakasakit at pagbagsak ng kanyang katawan, ay bumagsak din ang kanyang negosyo. At parang naulit muli yung nangyari sa kanya noon. At napansin naming magkapatid na parang hindi na rin siya inaasikaso ng isa niyang pamilya. Na naisip kong parang pinakinabangan lang siya. Tapos nang wala nang mahita sa kanya, ay parang pinabayaan na siya at hindi na iniintindi. Pero hindi na rin ako pumayag na kami mag-alaga sa kanya. Dahil nung malakas si Papa ay nasa kanila. Tapos nung may sakit at mahina na, ay sa kanila ibabalik sa amin. Kaya naisip kong magdusa sila. At aaminin ko rin na masama talaga ang loob namin kay Papa. Dahil sa ginawa niyang pag-iwan sa amin. Kaya kahit nakita kong lumuha si Papa, nung minsang dumalaw kami, ay hindi man lang naantig ang puso ko. Wala rin naman siyang sinabi sa amin. Basta naiyak lang siya nang makita kami ng kapatid ko. Pero pagkagaling namin sa ospital, nang dumating kami sa bahay namin ng kapatid ko, ay doon na nagsimulang mangyari yung mga kababalagan. Patulog na ako nung gabing iyon nang bigla akong may naaninagan na para bang may mapilis na dumaan sa gilid ng higaan ko. Kaya kaagad akong napabalikwas dahil nagulat talaga ako. Pero mabilis din iyong nawala. Para iyong anino ng isang bata na mabilis na tumakbo. Kaya sa takot ko ay pinatay ko yung ilaw ng lampshade at binuksan ko na yung ilaw para sa buong kwarto. Ngunit ang problema ay hindi ako sanay na makatulog kapag maliwanag.
Kaya halos hindi ako nakatulog nung gabing iyon. Ngunit mas okay na yon kesa naman mamatay ako sa takot. At bago pa sumapit ang 6:00 ay bumangon na ako. Pinuntahan ko na rin yung kapatid ko sa kwarto nito at akin na rin siyang ginising. Nang pumunta na siya sa banyo ay nagluto naman ako ng aming maalmusal. Nasa kalagitnaan na ako noon ng aking pagluluto nang bigla na lang itong sumigaw ng ubod lakas at panay ang tawag niya sa pangalan ko. Sa pag-aalala ko ay agad naman akong nagtungo sa banyo para alamin kung ano ang nangyari. At nakasalubong ko ito na nasa labas na ng banyo na may mga bula pa ang katawan at buhok. Na sa kanyang pagmamadali ay lumabas talaga ito na walang saplot. Na kanya lamang tinakpan ng kamay ang masiselang bahagi ng kanyang katawan. At nauutal nitong sinabi na mayroon umanong dugo doon sa sahig ng banyo. At nakakita din siya ng isang babae sa refleksyon doon sa may salamin. At nakakatakot umano ang itsura nito. Niyaya ko ito na aming balikan pero ayaw niya talaga. Takot na takot si Janela. Kaya binanlawan na lamang niya yung kanyang buhok sa lababo at pinunasan ng basang bimpo ang kanyang katawan. Sa buong panahon ng pagtira namin sa bahay na iyon ay noon lamang kami nakaranas ng ganon ng kapatid ko. Kaya amin talaga iyong ipinagtaka. Nang sumunod na gabi, habang nasa sala ako at may isinusulat, ay may naramdaman ako sa aking balikat. Ang akala ko ay si Janela iyon. Dahil nasa kusina siya noong mga oras na iyon. At ang akala ko ay lumapit siya sa akin. Dahil naramdaman ko talaga yung mga hibla ng buhok. Kaya akala ko nasa likuran ko siya. Pero nang kausapin ko siya ay nakita kong naroon pa rin ito sa harap ng lababo at naghuhugas. Biglang nanindig yung mga balahibo ko nung mga oras na iyon. Dahil hindi talaga ako maaaring magkamali. Alam ko sa aking sarili na buhok talaga yung naramdaman kong sumayad sa aking balikat. Kaya napapikit akong bigla at napausal talaga ako ng isang maikling panalangin. Panay ang tanong ko sa aking sarili kung ano na ba ang nangyayari sa amin at bakit nangyayari ang mga bagay na iyon. Muli kong tiningnan yung kapatid ko. Tapos na siya sa kanyang ginagawa. Pero parang wala ito sa kanyang katinoan. Para itong tulala na nakadiretso lang yung kanyang katawan at dahan-dahang naglalakad. Umakyat ito ng hagdanan. Kaya nagtaka ako. Akin siyang sinundan. Ang akala ko ay papasok na ito sa kanyang kwarto. Pero bigla itong lumiko papunta sa terrace. Nag-alala ako kaya sinundan ko pa rin siya. At nagulat ako nang makita kong nakasampa na ito sa pasamano. Aabot-abot talaga yung kaba ko. Kaya sinigawan ko siya para pigilan. Pero namalayang ko na lang na ako na yung nasa itaas ng pasamano at sinisigawan ako ng kapatid ko. Kanya akong pinapababa. Nagulo talaga ang isip ko nung mga sandaling iyon. Bumaba akong bigla na humihingal dahil sa sobrang kaba. Sinabi ko sa kapatid ko yung aking nakita. Kaya hindi ako makapaniwala na ako na yung nasa may pasamano. Kahit siya
ay naguluhan sa mga sinabi ko. Paano raw nangyari iyon? Nung puntong yon ay alam ko na mayroon talagang nangyayaring hindi maganda sa bahay namin. Sa takot namin magkapatid ay nagsama na kami sa isang kwarto. Doon ako natulog sa silid ni Janela at sinamahan ko siya. Mabilis na lumipas yung oras. Nang nakatulog na kaming pareho ng kapatid ko, ay bigla naman akong nagising dahil sa ingay na aking naririnig. Para kasing may nihilang sopa doon sa aking silid at nakakangilo ang nililikang tunog noon. Kaya napamulat akong bigla. Maya-maya ay nasundan pa iyon ng mga malalakas na yabag na parang may tumatakbo at nagpapaikot-ikot sa loob ng aking silid. Gigisingin ko sana yung kapatid ko, pero napansin ko na napakahimbing ng tulog nito. Kung kaya, hinayaan ko na lang. Dahan-dahan akong tumayo at lumakad papunta sa may dingding. Magkatabi lang kasi ang kwarto namin ni Janela. Nang nasa may gilid na ako, ay dahan-dahan kong inilapit yung aking pandinig doon. At nabigla talaga ako dahil sa mga boses na aking narinig. Pero biglang tumigil yung mga ingay. Kaya natigilan ako at dahan-dahang lumayo sa dingding. Nang biglang may pumukpok doon at palakas yun ng palakas. Kaya hindi ko pa rin inaalis ang pagkakatitig doon. Nang bumangga ng binti ko sa kama, ay doon pa lang ako napalingon. At halos himatayin talaga ako sa sobrang takot. Nang makita ko na may nakadagan at nakayakap na sa kapatid ko. Mahaba ang buhok nito na parang isang taong grasa ang ayos. Naapasigaw ako at nabigkas ko ng malakas yung pangalan ng kapatid ko. Nagising ito na naalimpungatan. Nang makita yung nakadagan sa kanya, ay kaagad itong nagpupumiglas at pumunta sa kabilang gilid ng higaan. Mabilis naman siyang sinundan ng babae hanggang sa ilalim ng kama. Kaya, mabilis na rin akong kumilos. Nang makita kong nakadapa yung babae, ay kaagad kong hinila yung paa nito. Pero nakapagtatakang sumalubong sa akin ay yung kanyang ulo. Kung kaya, napaatras ako. Itip na itim ang mga mata nito at matutulis ang kanyang mga ngipin. At narinig ko yung malakas na boses ng kapatid ko na kanya akong tinatanong kung ano raw yung ginagawa ko doon sa sahig. At bakit daw ako nagwawala at sumisigaw. Napaiyak na lang ako sa sobrang takot. Wala na rin doon yung babaeng nakita ko. Kinabukasan ay hindi ko na muna pinapasok sa paaralan yung kapatid ko. Hindi na rin muna ako pumasok ng trabaho. Bumalik kaming dalawa sa ospital at kinausap namin si Papa. Malakas kasi yung hinala ko na may kinalaman yung pagpunta namin dun sa kanya sa paggamutan. Pagkat doon nagsimula yung mga nakakatakot na pangyayari sa bahay namin. Mula namang galing kami sa kanya, ay doon na kami hindi pinatahimik. Wala siyang ibang sinabi sa amin, maliban ang tungkol doon sa libro na kanya umanong itinago sa kanilang silid ni Mama. Yun daw ang kailangan namin makuha at sunugin para matigil na raw ang sumpa. Paulit-ulit niyang sinabi sa aming magkapatid na mahal niya kami. Pero parang ayokong maniwala. Dahil nga sa ginawa niyang
pag-iwan sa amin na kanya kaming ipinagpalit sa iba. Paulit-ulit din siyang humingi ng tawad sa amin, lalong-lalo na raw kay mama. Mahinang mahina na si Papa. Ramdam namin magkapatid na hindi na rin siya magtatagal. Malala na yung mga sugat niya. Hindi yun gumagaling at patuloy pang lumalaki at lumalalim. Sa ibang parte ng kanyang katawan ay kita na yung buto. At bawat sugat ay balot ng mga nana. Pagka-uwi namin ng kapatid ko, ayun kaagad ang inasikaso namin. Hinanap naming dalawa yung aklat na sinasabi ni Papa. Nakita namin iyon sa dingding na nasa likod ng cabinet nila. At doon naging malinaw sa amin ang lahat. Nasagot ng aklat lahat ng aming mga katanungan. Yung aklat ang naging daan kung kaya nagawa ni Papa na makipagkasundo kung sino mang dyablo yung nakausap niya. Na malinaw na nadaya at nalinlang siya nito. Dahil ang kapalit ng yaman at tagumpay ay mga kaluluwa ng mahal niya sa buhay at pati na rin ng mismo niyang kaluluwa. Napilitan siyang gawin iyon dahil sa kanyang sinabi. Nang biglaan siya magkasakit at naghirap kami, di niya iyon matanggap. Ayaw rin niya kaming makita na nahihirapan noon. Pero nasilaw naman siya nang bumalik ang kanyang yaman at nalasing siya sa kanyang tagumpay na nakalimutan na niya kami. At ang masaklap, nagawa pa niyang isakripisyo si Mama nang una siyang singilin ng kaluluwa kapalit ng tinamasa niya. Kaya tamang paniniwala kong hindi nga talaga nagpakamatay si Mama. Pero nalaman ko rin na hindi iyon isang disgrasya. Napatunayan pa rin ni Papa kung gaano niya kami kamahal ni Janela. Dahil mas pinili pa niyang mamatay na lang. Bumitaw na rin siya sa kayamanan at tagumpay. Kanya na iyong isinakripisyo at pinili niyang siya na ang magdusa ng sakit at sumpa kaysa ipagkanulupa niya kami, tulad ng pagkakamaling ginawa niya kay Mama. Isang maulan na gabi noon, Sir PB. At hindi namin inaasahan yon. Naabutan kami sa daan. Naglalakad na kaming pauwi ng bahay nang mangyari ang itinuturing namin ng pinsang ko na pinaka nakakatakot na karanasan ng aming buhay. Kasama ko noon ang pinsan kong si Roy. Galing kami sa lola namin dahil humiram kami ng bigas. Wala kaming dalang payong noon o anumang pamandong. Kung kaya, tumabas lang kami ng dahon ng saging na nasa gilid ng daan. Nagpapalitan kami ng pinsan kong si Roy sa pagdadala ng kalahating sako ng bigas. At iisa lang ang flashlight namin. May isang lugar doon na madadaanan namin na talaga pong kinakatakutan. Marami ng mga kwento-kwento doon sa amin ukol sa makababalaghang nangyayari sa pook na yon. Sabi pa ng ilan, paborito daw dapuan yon ng mga aswang pagkat daanan daw nila yon. Ang sabi naman ng iba ay may nakatirang aswang malapit sa lugar na yon at doon nag-aabang. Pero dahil sa magkakaibang kwento, kung kaya hindi namin ito masyadong pinaniniwalaan. Isa pa, hindi naman kasi namin nakita mismo.
Pero nang malapit na kami sa lugar na yon, ay may naramdaman na kami ng pinsan ko na para bang mayroon nang sumusunod sa amin. Noong mga oras na yon, siya ang may pasanong sako at ako naman ang may hawak ng flashlight. At dahil nga sa naramdaman namin, kung kaya paminsan-minsan ay iniilawan ko maging yung aming likuran. Pero noong mga sandaling iyon ay hindi pa naman ako nakaramdam ng takot o kaba. Pero nakaalerto na ako kung sakali man. Kaya nakahawak na ako sa itak. Kung sakali man totoo nga yung mga kwento-kwento at sinasabi nila patungkol sa lugar na yon. Hanggang sa bigla na lang tumunog yung mga sanga at dahon ng malakas. Nakasunod noon ay yung malakas din na pagpagaspas. Na kung ang lakas lang ng tunog ang pagpapasiyan, ay masasabi mo talagang napakalaki noon. Kung kaya nga napahinto kaming bigla ng pinsan ko. At mabilis kong inilawan yung aming paligid. Pero wala naman kaming nakita. Kaya nagpatuloy kami. Ngunit bigla na lang kaming napahinto uli. Nang may makita kaming nakatayo sa gitna ng daan doon sa may unahan. At nang mapalingon kami sa likuran, ay mayroon ding naroon na isa pa. Doon na ako kinabahan. Nagmagandang gabi kami at sinabi ko, tao po. Pero hindi sumagot ang mga ito. Kung kaya hinugot ko na yung itak. Inilapag ko sa lupa yung dahon ng saging na pandong ko. Ibinaba na rin ng pinsang ko yung pasa niyang bigas at ipinatong dun sa dahon. At kanya itong tinakpan ng kanya namang pamandong. Binunot na rin niya yung kanyang itak at nagtalikuran kami. Dahan-dahan nang lumapit ang mga iyon at ang tamaan ng liwanag ng flashlight ay nakapagtatakang baboy na yung aming nakita. Samantalang hulmado talaga ang figura ng tao nung una namin silang nakita. Pero yung dalawang baboy ay kakaiba ang kanilang laki. At alam na namin nung mga oras na yon na hindi karaniwang baboy ang mga ito. Doon kami naniwala na totoo nga yung mga kwento na kumakalat tungkol sa lugar na yon. At dahil nasa magkabilang direksyon yung dalawang baboy na yon, kung kaya yung pag-ilaw ko sa kanila ay palit-palitan. Na nang sunod kong ilawan yung isa ay bigla na yung naglaho. At ganun din yung isa pa nang ibalik ko ang ilaw sa kanya. Nawala na lang bigla ang mga ito. Na hindi rin pati sila lumilika ng anumang tunog. Kung kaya masasabi mong hindi talaga pangkaraniwan ang mga ito. Nanatili pa kami doon ng pinsan ko at nakiramdam. Hindi muna kami kumilos. Hanggang sa bigla na naman silang nagpakita. At nasa figurang tao na muli. At ilang di pa na lang ang layo nila mula sa amin. Hanggang sa nakarinig kami ng mga tinig sa di kalayuan. At papunta ang mga ito sa aming direksyon. Mabilis na muling naglaho yung mga aswang. Buti na lang at mayroong mga napadaan din nung pagkakataon na yon. Dahil hindi ko talaga alam kung ano nang nangyari sana sa amin. Mula noon, tuwing pupunta kami sa bahay ng lola namin, ay hindi na talaga kami dumaraan doon. At pilit talaga namin iyong iniiwasan. Dekada 80 nang ito ay mangyari. Isang karaniwang araw lang ang lahat. Nung una, para kay Rudy.
Kasalukuyan siyang lula noon ng bus at papasok sa kanyang pinagtatrabahuan. Nang bigla na lang naagaw ang kanilang atensyon nang marinig ang malakas na boses ng konduktor. Nang mapatingin doon si Rudy ay nakita niyang pinapagalitan nito ang isang matandang babae at sinasabing nagpapalusot lang at wala talagang balak na magbayad. Pero mabilis naman iyong itinanggi ng matanda at sinabing nakatulog lang talaga siya. Ngunit ipinipilit ng konduktor na nagkukunyari lamang ito na nagtutulog-tulugan. May isang ale at mama na inawat yung konduktor at sinabing irespeto naman nito yung matanda at pagbigyan na lamang. At kung maaari ay sila na lang ang siyang magbabayad ng pasahe nito kung talagang wala. Pero hindi pumayag yung matandang babae at sinabing may pera naman siya at nakatulog lang talaga dahil sa sobrang antok. At inilabas pa nga nito ang kanyang perang pambayad. Umalis naman yung konduktor at sinunod yung pakiusap ng ibang mga pasahero. Pero hindi pa rin ito tumigil sa pagsasalita ng hindi maganda laban doon sa matanda. Hanggang sa nagsalita ng malakas yung matanda at sa nanginginig nitong tinig ay pumara upang ihinto na ng driver yung sasakyan. Bababa na lamang daw siya. At lalong nag-init naman yung konduktor at sinabing totoo nga ang kanyang hinala na iyon talaga ang estilo ng matanda. Nang hindi na makapagpigil pa yung matanda ay inihagis na lamang niya yung kanyang bayad. Pero bago pa ito tuluyang bumaba ay nakita ni Rudy na may iba pa itong sinabi, ngunit pabulong lamang. Na napansin niyang biglang nag-iba at nanlilisik ang mga mata nito. At nang makababa na yung matanda, pag-andar muli ng sasakyan, hindi pa nakakalayo ay bigla na lamang napasigaw yung lalaki at hawak-hawak nito ng dalawang kamay ang magkabila niyang sintito. Nagtaka naman ang lahat ng taong naroon sa loob ng bus kung napapano ito, hanggang sa napapayuko na ito sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. At ang kapansin-pansin pa dito ay unti-unti nang lumaki ang kanyang ulo. Nakasabay noon ay lalo din namang lumakas yung pagsigaw ng konduktor. Halos lumuwa na ang mga mata nito at namamagana yung mga ugat sa kanyang noo at sa magkabilang gilid nito. Kung kaya muli nang inihinto ng driver ang bus at lalapitan sana yung konduktor para tulungan at alamin kung anong nangyayari sa kanya. Ngunit bago pa siya tuluyang makatayo mula sa kanyang upuan ay bigla na lang sumambula ang ulo nito, na napasigaw talaga ang mga tao dahil sa matinding pagkabigla. Nabalot ng hilakbot ang lahat ng pasahero. Nagtalsika ng mga dugo at durog na utak ng konduktor sa magkabilang gilid ng sasakyan at maging sa sahig nito. Pati nga mga pasaherong malapit doon ay nabahiran din. Nang karamihan ay natulala talaga at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Isang hapon, nakasalubong ng mga tao si Aling Aning na natataranta pagkat hindi pa umano umuwi ang bunso niyang anak. Nagtanong ito sa kanila kung kanila bang nakita at humingi na rin ito ng tulong. Hanggang sa halos abutan na sila ng hating gabi sa paghahanap. Kung kaya kanila na munang ipinagpaliban, maliban
sa pamilya nila Aling Aning, na talagang hinahanap nila ang bata at hindi sila tumigil. Pero bigo pa rin sila. Nang sumunod na araw ay nadagdagan pa yung mga nagboluntaryong maghanap sa bunsong anak ni Aling Aning. Naghiwa-hiwalay sila para mas marami silang lugar na mapuntahan upang maghanap. Hanggang sa napadaan sila sa isang kubo. Bahay iyon ng kababaryo nilang si Mang Istong. Nang makita sila nito ay agad na nagtanong kung ano ang mayroon at bakit magkakasama sila. Kaya sinabi naman nila ang dahilan. At tinanong nila ito kung kanya bang napansin yung bunsong anak ni Aling Aning na napadaan. Umiling ito at sinabing malabong makarating sa panig na yon ang bata, pagkat liblib na yon kinatatayuan ng bahay niya. At karamihan umano ng mga bata ay natatakot doon sa kanyang lugar dahil ipinapakalat na mayroong aswang. At pilit silang napatawa at sinabi na lang na ginagawang panakot ng mga nanay. At nagpaalam na sila. Pero nang tatalikod na sila, biglang nakiusap ang isa nilang kasama na kung maaari ay makikiinom muna siya ng tubig. Na napansin nilang biglang natigilan si Mang Istong. At nakita nilang nanlaki pa ang mga mata nito. At sinabi nitong wala pang laman ang kanyang banga pagkat hindi pa siya nakapag-igib. Hindi naman iyon kinagat ng lalaking namumuno sa kanilang grupo na si Mang Edgar. Nahalata na niya kasing para itong may itinatago. Kung kaya nagdahilan siya at umisip ng paraan para mapilitan si Mang Istong. Sinabi niyang baka meron naman kahit konti. Total naman ay isa lang ang iinom. Ngunit ipinagpilitan talaga nitong wala siyang tubig pagkat hindi pa nga raw siya nakapag-iigib. Nung mga oras na yon ay nagkakatinginan na silang magkakasama at nagkakaintindihan na. Kaya sinabi nilang magpahinga na lang muna doon dahil tirik na ang araw at kanina pa sila naghahanap. Kung kaya pagod na ang marami sa kanila. Na magsasalita pa sana si Mang Istong pero inunahan siya ni Edgar at pumayag na magpahinga na muna sila. Sinabi rin itong tamang-tama at kanila na rin umanong pag-iiban yung matanda. Kung kaya hiningi nila ang galon. Nung mga oras na yon ay hindi na talaga maganda ang kutob nila pagkat nag-ibang bigla ang ikinikilos ni Mang Istong. Parang bigla itong naging balisa. Pumasok ito ng kanyang bahay para kunin ang mga galon. Pero ilang minuto na nakakalipas ay hindi pa rin ito lumalabas. Kaya pinasok na nila ito sa loob at wala na ito doon. Dumaan ito sa may bintana. Mabilis nila itong hinabol. Na kanila pang nakita ang likod nito ngunit sa isang iglap ay bigla ring naglaho. At may isang malaking itim na ibong lumipad mula sa damuhan kung saan nila nakita si Mang Istong. Kaya napabulala sila na aswang pala ang hayop na matanda. At nang kanilang balikan ang bahay ay tumambad sa kanila ang mga kakaibang kasangkapan na pagmamay-ari nito. At hindi lamang yon, tumambad din sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng anak na bunso ni Aling Aning, na kaya pala iniwas-iwasan nito ang tungkol sa tubig ay dahil inilagay niya yung bata at pinagkasya sa banga. At doon siya kumukuha ng kanyang iniinom na dugo. Na doon rin siya kumukuha ng kanyang kinakain pagkat nakita rin nila ang ilang laman ng bata na kanyang natira sa pinagkainan.
At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.